nagsisilbi o kaya nagiging alipin natin sa kasalanan. Kung may susuko, dito sa ating sabi niya, huwag mo ikahiya ang pagtutoo sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating kapanahunan, pag sinabing Kristiyano ka, born again ka, o anak-anak Diyos, meron agad para mag-criticize sa'yo, di ba? Lalo na kung may dala kang Biblia, nagbabasa ka ng dala kasulatan, meron agad mag-uupo sa'yo, meron agad maritutok sa sa'yo, pupatya sa'yo. Pero sabi nga, doon natin malalaman na tayo ay lingkod ng ating Panginoon kung nakakaranas tayo ng mga bagay na ganyan. Kasi kung hindi ka nakakaranas na tuksohin ka bilang pagiging Kristiyano mo o kutyain ka, maaari kagaya mo lang sila, di ba? Kaya yung servant ng ating Panginoon, kailangan maranasan niya rin yung kasi may kaaway siya eh. Ngayon, kung hindi ka inaaway ng yung kaaway ng Diyos, hindi mo naranasan yun, baka kakampi ka niya. Kaya, maganda nga doon kay Timoteo, nung mapalayo sa kay Paul, kasi maganda talaga yung nakasama niya. Makasama natin yung talagang matandaan sa pananampalataya. Makita natin yung mga talagang paglilingkod sa ating Panginoon, yung kanilang pagiging matapat. At yung naging halimbawa ni Timoteo sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Pag bata pa siya, ay naging matatag na siya. Lagi inaalala ni Paul si Timoteo kung paano naging kasama niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Panahon na nawala na si Timoteo, ito nga ay pinapaalalahanan siya ni Pablo na maging matatag. Dahil alam niya na kung tatayo siya sa katotohanan, maraming mag-uupo sa kanya, maraming lalaban sa kanya. Sabi nga yung napakaganda talaga yung pag-ibig daw ng puso ni Timoteo. Na kung ang isang tunay na lingkod ng Panginoon naroon sa kanya yung pag-ibig, ay sabi nga hindi siya gaganti ng masama. Di ba yun yung pagkaroon ng Kristiyano? At nakikita yung magandang pag-uugali at tunay na pagmamahal sa mga kaluluwa na nawala pa sa ating Panginoon. Kaya mararanasan talaga ng servant ng ating Panginoon yung mga pag-uusig, yung mga salitang hindi kaaya-aya sa ating mga pandinig. Tandaan natin kung may mga bagay na ating nararanasan. We are a servant of Christ. Kung hindi natin naranasan yung mga bagay na yun, ay maaaring katulad din lamang tayo ng mga nasa paligid natin na hindi nakikita talaga sa atin yung pagiging tunay ng anak ng Diyos. Amen. So, napakahalaga po yung mga abiso ng nakalaman na ipapatawag sa atin. Sino po ang may susot? Si Sister. Ito nga po sa ating pinag-aaralan. Pinag-aaralan po natin dito yung mga alipin ng Diyos. Bawat naligtas mula sa kasalanan, tinatawag ng ating Panginoon sa kasalanan, tayo ngayon ay naging mga alipin ng Diyos. Amen po ba? Tayo ngayon ay naging lingkod ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng servant, lingkod ng Diyos. Hindi tayo lingkod ng Diablo. Kaya ang mga ginagawa natin ay bawang yung sa kalooban ng ating Panginoon. At asahan po natin, kapag tayo gagawa ng madwid sa harapan ng Panginoon, mayroong upos yan. Sigurado, number 1 enemy, walang iba kundi ang Diablo. Bakit? Dahil ayaw niya ng tao ay maglingkod sa Diyos. Gusto niya ay makakuha siya ng marami siyang mga alipores na madala niya dun sa impyerno. Kaya nga po dito, nakita ni Pablo yung bagay na yon. Bilang experience siya nung lingkod ng ating Panginoon, si Pablo, nakita niya yung risk ng pagiging lingkod ng Panginoon. Maraming pakikipagbaka, maraming mitya sa kanyang buhay paglilingkod. Maraming ibig na mapahamak siya. Maraming mga tao sa paligid niya na siya ay
masaktan, mabilanggo, ma-discourage, lahat yan. Oppose sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa kanyang karanasan iyon, sa mga pwedeng maging successor sa kanyang ginagawa kasi tumatanda na siya, ini-encourage niya yung mga sumusunod sa kanya. Yan yung talagang puso, the heart of God. Puso ng mga tunay na lingkod ng Panginoon na syempre magbigay ng encouragement. At sana hindi lamang sila magbibigay ng encouragement yung mga matanda sa atin, kundi bawat isa na lingkod ng ating Panginoon ay magiging kabahagi tayo na magbigay ng hamon sa mga nagpapasimulang tumakbo sa kanilang buhay spiritual. Kaya nakita ni Pablo yung bagay na yun, kaya sabi niya, be of courage. Maging ano ba yung term na ginamit niya doon? Dito sa Timothy. At tunay na kapag nakarinig tayo ng hamon ay syempre lumalakas din yung ating kalooban. So sabi niya do not be ashamed, sabi niya, huwag mong ikakahiya. Bakit? Kasi wala naman talagang dapat ikahiya sa paggawa ng matuwid. Ang dapat lang dapat na mahiya sana yung mga gumagawa ng kasalanan. Pero minsan sila pa yung lalakas ng loob. Sila pa yung mayayabang kapag gumagawa sila ng masama. Pero dapat nga sila yung nahihiya sa bagay na yun. Kaya wala tayong dapat ikahiya. Ang talagang nakakahiyang buhay yung nakakahiyang buhay yung nasa kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya bilang mga lingkod ng ating Panginoon, isang karangalan na tayo maging lingkod ng Panginoon. Isang karangalan na taglayin natin yung pangalan ng ating Diyos. Sa pagiging matapang magpahayag sa sinabi ni Sister Tess kanina kung bakit nasabi ni Pablo na malinis na puso, malinis na buti. Tunay na karanasan niya. Halos lahat naman ay nangagkasala, ngunit nung tanggapin ang ating Panginoon, katulad ni Pablo, naging matapang siya magpahayag sa kanyang kalagayan. At katulad din ng lahat ng Kristiyano, oras na iyak mo ang sarili mong nagsisika sa ating Panginoon at tinanggap ng Panginoon ang iyong pagsisisi, ito'y may katapangan mong bibigyasin na malaya na ako sa kasalanan, ligtas na ako sa kasalanan, dahil ito'y sinusuportahan ng walang pagtutol sa iyong buti. Ang Espiritu ay nasa iyo, pinatutuhanan ng iyong mga gawa, at ang tunay na malaya kang makapagpahayag na walang question sa sarili mo. Amen. Dito na po tayo sa Timothy verse 9. 11. Sabi po niya dito na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin ng Kristo Jesus. Buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Ngunit ayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Panginoon. Nasa lagay na ito ay ako'y tinalaga sa nakagapangaral at apostol at guro. Sabi ko dito, being a servant of Christ is a high calling. Isa pong napakahalagang pagtawag ng Panginoon. At ang bawat lingkod ng Panginoon ay
nakaranas ng pagkaligtas mula sa buhay makasalanan. At sabi ko dito, you can never be a servant Christ kung hindi pa tayo tunay naligtas mula sa ating buhay. Sabi ko dito, from sinful life, you can be saved and become servant of Christ. Alam ng Diyos ng kakayanan ng bawat isa. Sabi nga kanina, maaaring hindi man tayo naangkop sa preaching, pero mayroon tayong bahagi sa katawan ng Panginoon sa paglilingkod. Ang Iglesia ng Diyos ay isang katawan na maraming sangkap, maraming bahagi, at ang bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang gawain para sa kalalago o kasusulong ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabi ko dito, God has worked for all and is a holy calling, not according to any work of righteousness of our own, but according to His own purpose and grace. Sabi ko dito, sin leads to eternal death and Christ gives eternal life. This is the heart of the gospel, the good news. Ito po yung tungkulin pangaral ng isang lingkod ng Panginoon. Ito po ang pinangaral ni Pablo, ito po ang pinangaral ni Timoteo, at sa kasalukuyan po, ito ang gawa ng Iglesia ng Diyos. To bring the good news to everyone na kailangan nais ng Panginoon na maligtas buhat sa buhay kasalanan. Doon tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas ay we automatically sign in for duty upang maglingkod sa Panginoon. So, consider na po tayong servant ng Panginoon bilang tanggapin natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. At sa bago man tayo sa pananampalataya, hindi man tayo karapat-dapat sa pagpapahayag sa panahon kasalukuyan ay meron tayong magagawa o bahagi sa pagsulong ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At bilang lingkod ng Panginoon, sabi ko dito ay may mga dapat din tayong gampanan o sa buhay na bilang isang lingkod ng Panginoon ay meron tayong karakter na dapat maging larawan ng ating buhay. Sabi ko dito, it is the duty of every member of the local church to maintain holiness of life, both for the glory of God and that the good name of the church, which has extended its fellowship to Him, shall not be endured. So, pang hindi po mapulaan ng pangalan ng Iglesia ng Diyos ay may nararapat na gampanan o sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon. He should keep himself from every appearance of evil. In business, he should be honest, and in social life,
amusement, temperate, and sober. In his prayer life, he should be earnest and constant. In all things, he should seek to conform his life to the word of God. So yun po ang dapat ang maging buhay ng isang lingkod ng Panginoon. Meron siyang mga karakter na dapat siya ay kakitaan. At meron siyang gawain, meron siyang high calling, may special duty na dapat gampanan. So dito po nagtatapos ang ating aralin sa umaga nito. At kung may karagdagan pong susunod, hindi tayo payapat tayo. Ngayon, salamat sa Panginoon na yung ito tayo yung mataas na pagtawag ng Diyos sa bawat nilalang ng ating Panginoon na tawagin siya na maging lingkod ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga ang buhay natin sa mundo ito ay is a short time lang na paglilingkod sa ating Panginoon. Maaaring kung tinawag ka ng Diyos bilang isang kabataan ay ilang taon lang naman, di ba, ang buhay ng tao sa mundo ito. At yung Diyos na tumawag sa isang makasalanan upang paglingkuran ng Diyos ay isang pagpapala na sa atin sapagkat maraming nilalang o maraming tao ngayon na hindi nabigyan ng pagkakataon na paglingkuran ng ating Panginoon. At maaaring yung iba hindi nila nalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Sila ay nawala ng buhay at hindi nila alam yung daan ng kaligtasan kung paano paglingkuran ng ating Panginoon. Pero nga marami nga nagpapatotoo na nagpapasalamat dahil ang Diyos ay pinakita niya yung daan ng kaligtasan at itinahayag sa bawat isa sa atin sa Iglesia ng Diyos. Ito ay naituro sa atin at mayroong kumbaga may nag-share sa atin tungkol sa Iglesia ng ating Panginoon at kung paano maligtas mula sa buhay makasalanan. At iyon ang isang magandang nangyari sa bawat isa sa atin. Na kung ating titignan, napakaraming tao sa mundong ito na nadaya ng salit-saling o iba't ibang aral na pinangahawakan din na sila ay lingkod ng Panginoon at sila ay nangangaral ng salita ng Panginoon, nagbabahay-bahay. Pero sa katotohanan, yung kanilang buhay ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya itong calling sa ating ng Panginoon, hindi man tayo mangangaral, hindi man tayo, sabi nga, yung babahay-bahay para mangaral ng salita ng Panginoon. Pero yung alam natin na kalooban ng Diyos ating ginagawa sa ating buhay, sa maliit na bagay ng pagsunod natin sa ating Panginoon, natatawag tayo ng lingkod ng ating Panginoon. At kung tayo maging masunurin, yung sinasabi natin na tayo hindi marunong mangaral, pero sabi nga ang Diyos ang may gawa ng bibig natin, sabi nga, utat man tayo magsalita, pero kung talagang minanasan natin na mapaglingkuran natin yung Diyos sa ating puso na talagang magkakita tayo ng Panginoon na ayon sa ating makakaya ang Diyos at siyang gagalit sa atin. Sapagkat sino tayo na hindi gagamitin ng Diyos kung nasa puso natin na tayo magpapagalit sa Kanya. Yun ang ating pasalamat na tayo tinawag ng Diyos. Nasa tama tayong aral at ito yung dapat nating panghawakan na karanasan natin ng kaligtasan at walang magsasabi sa atin na mali yung pinatagayon mo kasi nasa iyo naranasan mo talaga yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ikaw ay napatawad sa kasalanan, napagawa mo yung buhay at ang pinaglilingkuran mo na yung ating Panginoon. Amen. Share ko lang, nais kong
um, magandang aral na kanyang tinuro sa umagang ito. Ako din ay nais-pasalamat sa kanya na ako'y napagitan sa kanyang iglesia. At napakapalad ko na ako'y natawag na servant niya. Ako'y nagagalak. And share ko lang po sa inyo na yung dagdag lang na yung as servant ay kailangan nating mahalin ang ating mga masters. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And kung mahal natin siya, sundin ang kanyang mga inuutos, yung kanyang kautusan. Sabi nga sa ating kasulatan na ang sabi nga niya doon, keep my commandments and live. So, ibig sabihin, kung magpa-follow ka sa kanya, you love him, you serve him, yun, ang una nun ay kailangan maligtas muna tayo sa buhay makasalanan bago tayo magiging karapat-dapat na alipin ng ating Panginoon o lingkod na ating Panginoon. And then, once na meron ka na noon, and then you continue to obey, and then, yun, get the commandments, ay sabi nga niya doon, live, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang ating greatest commission na sinabi niya is preach the gospel. No, hindi lamang sa likod ng pulpito tayo maaaring mangaral, kundi sa ating buhay, kung paano tayo namumuhay. Sabi nga niya, huwag ikahiyang ipagtotoo ang ebanghelyo ng Panginoon. Now, sa ating paglakad ay meron tayong nararapat na hindi lang show ang ating ipapakita sa labas na tayo Sunday, during Sunday or during fellowship time ay tayo ng Kristiyano tayo sa paningin ng iba, kundi kahit sa bahay, sa ating pananalita na nabanggit din kanina na sa ating pananalita ay nararapat din nandun yung humility, hindi walang kataasan. So, napakapalad ko na magiging lingkod ng Panginoon at nawa ay kanya akong tulungan na mapag-ingatan ito at nawa ay masunod ko yung kanyang nais na to be humble in every time and love him, sundin ang kanyang kautusan at lahat ng nais niya sa atin na masunod yung paglakad natin sa katuwiran. Yun ang nais ng ating Panginoon sa ngayon at ang ganda ng ating pinag-aaralan at mapalad ang mga kabataan sa sinasabing firm foundation. Now, napakapalad ninyo at nawa ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan na dali natin ang magandang balita, hindi lamang sa bahay, sa panlabas tayo, kundi sa ating mga puso. Yun ang nais kong i-share, bahagi sa inyo sa araw na ito. Ako rin ay may salamat sa Diyos. Ako'y pinagpala. Ang sabi nga na sa paglilingkod, hindi tayo pwede maglingkod sa dalaw. So, Master, sabi niya, katulad na isang halimbawa yung magkapatid na si Martha at saka si Maria. Si Martha ay ang kanyang binigay yung pisikal lamang, yung mga bagay. Pero si Maria ang kanyang binigay yung niyang pakikinig, naalala yung buhay na yun ang dapat natin yung buhay na yung pakikinig natin, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Na tunay na maglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga yan, hindi lamang tayo naglilingkod. Di ba? Hindi tayo pwede maglingkod lamang sa mga kayamanan. Na meron tayong pakinabang. Kundi, bigay natin yung puso natin, paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, wala man akong naibigay
na mga material na, kundi may bigay natin yung simpleng paglilingkod sa Diyos na yung puso na may bigay natin ang paglilingkod sa Kanya na makita sa atin. Na sabi niya yung malinis na puso. Yung malinis na puso. Yun ay tanggap sa ating Panginoon. Ito ay nakapasalamat sa Iglesia at ating Panginoon. Na naglilingkod ko. Sabi nga ni Esther, ano naglilingkod tayo sa pagbubuhay? Dito tayo naglilingkod, hindi sa mga bagay na anuman ating mapagkaan. Sa libutan kundi yung tunay na buhay. Yung buhay mo. Everlasting life. Sabi niya doon, sa ating New River, meron tayong maano natin yung tunay na buhay. Sa ating paglilingkod, yun natin ituon natin sa ating buhay na makamtan natin yung buhay na walang tuloy. Ayan po. Meron po ba? Po. Kaya dito nga po sa ating pag-aaral, tunay na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Dalawa lang ang Panginoon. Ang Diablo at ang Panginoon. Ngayon, kapag pinili natin ang Panginoon na paglilingkuran, good master siya. Mabuti siyang Panginoon. At ang Panginoon na yan, hindi kaya naging good siya kasi fair siya. Walang paborito, walang lamangan, walang ano ba to? Hindi siya magkukulang kung ano yung talagang ibibigay niya. Yan ang ating Panginoon. Kung ano yung deserve mo, ibibigay niya. Hindi rin siya manggugulang na Panginoon. Minsan may mga boss na iba ba yung mga benefit ng kanilang mga empleyado, yung mga bawas-bawasin nila, gano'n. Pero ang ating Panginoon, kung ano talaga yung deserve natin, kung ano yung para sa atin, ipagkakaloon na yun, walang kulang. Amen po ba? Pero yung master, yung ng mga makasalanan, alam ninyo, ang Diablo, hindi yan mabuting master eh. Hindi siya mabuting Panginoon. Ang plano niyan, para napakaganda, pero at the end, ipapahamak ka niya. Puro lang yan, puro props lang yung mga gamit niya. Para mainggan niya yung maraming tao na susunod sa kanya. Pero at the end, talagang ang purpose nun, mapahamak ang tao. Maging lingkod niya, pero alitin na para mapahamak, para masira ang buhay ng tao sa kasalanan. Pero ito ang ating Panginoon, ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mabuti siyang Panginoon. Kaya niya tayong panagutan ngayong buhay tayo hanggang doon sa kabilang buhay. Amen po ba? Kaya sana piliin natin siya. Dahil kapag piliin natin siya, walang kalugihan. Walang kalugihan, di ba, Ander? Sa akin sa Ander walang kalugihan sa kamay ng ating Diyos. Dahil ibibigay niya what is due to you. Yung deserve na nagawa mo para sa Kanya. Sapat-sapat, sobra-sobra. Kaya salamat sa Panginoon na tinuruan tayo at natanggap natin itong aral na to. Maraming mga sincere na naghahanap ng katotohanan. Pero dahil wala silang nasumpungan na mabuting pastor, kaya napahamak sila. Sincerely deceived. Kaya ako'y nakatitiyak ngayon sa umagang ito. Mismo yung ating patotoo, mismo yung ating karanasan nagpapatunay na nasumpungan natin yung tunay na aral dahil karanasan natin ang mapatawad
malinis, at magkaroon ng kagalakan sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Salamat po sa pag-aralan natin sa mga ganito, susub, mga kaalaman na ipagkalog sa atin. So, tayo na pong magwakas at tayo po manalangin sa pamumuno po ni Sister King.